Well, welcome back sa ating pong maliit na YouTube channel. Ito pa rin po ang inyong kabayan at katropa pips, Datol Order, Mondatol. Well, sana po ay nasa mabuting kalagayan lahat ng ating mga kababayan, di lamang po rito sa Toronto, Canada, kundi sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas. Na ngayon po, yun ang gusto kong talakayan, lumilindol po kanina or lumindol na kanina diyan po sa Samar. Naku, napanood ko po sa television kanina yun. At ako'y nagulantang, naawa ako dahil nga nung Sabado pinanood ko napanood ko rin yung pagsabog ng uli ng Bulkang Mayon. Kawawa naman yung ating mga kababayan dyan na sinasalanta ng sunod-sunod na kalamidad, natural disaster po. Maniwala kahit hindi, marami na namang mga supporter ng Duterte na ibiniblame pati yun kay Presidente Bongbong Marcos. And di natin maintindihan at saan nila kinukuhang parte ng utak nila yung ganong lahat ng nangyayaring hindi maganda sa Pilipinas ay sinisisi kay Presidente Bongbong Marcos. Ilang pagtaas ng gasolina po buong mundo yun ano pakialam naman ni Bongbong Marcos doon? Lahat ng bansa, lahat ng pangulo ng mga prime minister ng mga bansa yan ang naging problema sa kanilang teritoryo. Tapos sa Pilipinas, nako, kasalanan ni Bongbong Marcos, ng dragon. Di ba, Marin Sendang? Nako, magagalit na naman itong kumarin Sendang. Yan po ang Lady Elvis ng Toronto. Ayan, tropa pips na senior na rin yan. Laging ingat at may edad na tayo. Edad lang ang nakikita sa atin, saka puting buhok. Medyo puti na buhok natin. At any rate, pinagdarasal ko nga yung nilindol na naman at saka yung patuloy yung pagputok ng mga bulkan. Yung Taal, nanganganib na naman yan Pero ang nakakapanganib ditong pag-usapan yung pong iba nating mga senadores ika nga lalo na yung ngayon pa lang hindi pa dumarating sa Senado yung impeachment ni VP Sara, haharangin na raw itong Robin Hood Padilla na to. Kababayan namin yung nanay niyan taga Santo Domingo, si Manang Eva. Anyway, sumakabilang buhay na yata si nanay nila. Yung kapatid niyan tumakbo pa nga sa aming bukal yung Romel Padilla, yung tatay yata ni Daniel Padilla yun. Nanalo nung una, ngayon talo na. At anyway, balikan natin tong kalamidad. Bakit sinisisi kay BBBM? Ang sisihin nyo, di ba yung ibang mga followers ang Diyos andon yung kay OJC, siya raw ang may-ari ng universe at hindi na raw ata pipigilin ang nangyayari sa Pilipinas dahil nakakulong na siya. Meron ba naman Diyos na anyways, iba-iba po ang Lord ng mga tao basta kami si Lord Jesus Christ na milyon-milyon po ang Katoliko. Lord Jesus Christ yan. Yung iba Lord nila, drug lord, gambling lord. Ayun, yung gambling lord nagtatago 20 milyon nakapatong sa ulo. Yung talagang Lord of the Universe nakakulong sa Pasig. Ayan. Wag po natin pag-usapan. Ayokong pag-usapan yung religion nagpublish ako ng diaryo rito, The Philippine Courier, 17 years. Wala akong kinuhang mga sinabi nating pastor or what, sapagkat ayoko pong haluan ng relihiyon yung ating 40 state nga yung pagiging journalist natin. Yan, ako po ay 40 years na dyan 1986 pa ako nagumpisa magsulat as a sports writer, proofreader sa Manila Times noong 1986 hanggang maging sports writer, hanggang naging dire-diretso na radio and TV announcer. Sinasabi ko lang sapagkat maraming kumu-question ano raw ang kay kong
podcast magsalita rito. Malaki po ang karapatan ko kaysa po sa ibang na talaga pong binabayaran ngayon. Nagtatanong nga sa akin may bayad ba itong mga caster? Yung mga caster po sa radio, TV, yung pong mga vlogger, meron yan. Hindi maaalis siya yung pinagkakakitaan nila. Ako dito wala. Of course, after pandemic, nung magsaredyaryo ko nung 2020, 21, nag-start ako 2003 hanggang 2020, 17 years po. Yung The Philippine Courier. Ayan. Okay lang po yun. Talagang ganun pinatahimik ng COVID-19 lahat. Negosyo at saka yung mga tao nasa bahay lang for 2 years. At any rate, sana pa pagdasal natin yung mga kababayan natin sa Samar. Samar ba yun? Yung nilindol. Dito po kasi ako sa kotse ko ngayon, pinapainit ko Ayan. Itong kotse ko to, partner Ron De Los Reyes. Nako, gulad itong partner ko Yung kanyang auto review sa channel for Lintec. 40 years na rin yata. Congratulations, partner Ron De Los Reyes. Yan ang kasama ko nung araw Diyan sa Abap Jeremy Go for Gold after nang magkasama kami ng aking kumparing governor ng North Cotabato, si Manny Piñol. Ayan, mamuliti ka na si Manny Piñol. Ayun, si Ron De Los Reyes naman nakasama ko. At any rate, yung sinasabi ni Robin Padilla haharangin niya, siya mismo ang impeachment na manggagaling dyan sa Kongreso. Pagdating daw sa Senado, harangin niya. Hindi mo kayang harangin yun. Mandated yan ng Constitution. At saka wala naman pumipigil sa iyo Talagang ang minority, kahit sa bansa, kumokontra yan. Kaya nga minority, majority At saka hindi pelikula, Senator Robin Padilla ang Senado, minority, sabi mo lahat kontra, talagang pelikula, may bida, may kontrabida, lagi kang bida nung araw, hindi ka naman nagko-kontrabida ayan, kaya okay lang yun, pero konting basa pa, konting aral pa, yung mga sinasabi mo, hindi totoo niloloko mo yung maraming Pilipinong bumoto sa iyo. Nagsisisi nga kami. Ako binoto kita definitely. Kami pong mga dual citizen bumoboto. Ayan. Ang problema nga sa amin, gusto kong kumandidato sa Pilipinas. Nung mamatay nga yung kapatid ko si Jun Datol, na representative ng Senior Citizen Party List. Hindi ako pwede. Sabi sa akin ng Comelec. Kaibigan ko yung chairman ng Comelec si Mr. Garcia. Kaibigan namin, naging abogado ni BBMN at saka ng senior citizen. Anyway, sa Kongreso kailangan manggaling yon na bigyan ng karapatang makaboto ang mga dual citizen. Hanggang sa pagboto lang kami. Bigyan nyo kami ng karapatan. Bago man lang ako mamatay makapagserbisyo tulad ng kapatid ko. Hindi po, ala ko hilig sa politika. Sana sa akin na lang ako tumakbo. Ayun. At anyway, hindi kayang pigilin ni Robin Padilla yan kahit na siyam kayong senador dyan. At sinabi ko na nga kanina sa nung una kong vlog na pag nag-umpisa na po, malapit na magbotohan dyan sa Senado, kung i-impeach si Sara, babaligtad mo 2 hanggang 3 senador. At i-impeach si Sara, mga ambisyoso rin karamihan dyan Gusto maging presidente or vice president, or tandaan nyo, ang presidente pa rin si Bongbong Marcos. At hindi ko sinasabing gagamit ng pwersa yan, pero may mga kaso, magkakaroon ng kaso yung ibang senador dyan, iniimbestigahan na nga. Si Bong Revilla nakakulong na. Pero anyways, baka pagbigyan siguro yung kanyang piyansa. At malapit na pong kasuhan ang 3 senador. Ayan, si Jinggoy, si Escudero, dating Senate President pa yon, at praise the Lord, si Villanueva.
Yan, tatlo yan. Si Bato, si Bongo, di ba? Kasama yan sa ICC. Baka lang ang sabi ko, huhulihin din. Kanino lalapit yan? Sa presidente. I'm not saying anything here. Pero tandaan nyo po, ang vice president o kahit sino, basta na-impeach, hindi na makakatakbo kahit barangay tanod. Barred na yan ng konstitusyon. Anong pinakamabuti? Bago ma-impeach, mag-resign. Ano sa palagay nyo? Mga katropa pips kung San Agustin Academy 1971 graduate. Ganyan kami, 71 graduate. Kaya laam na nga kung ganong edad namin. At any rate, binabati ko lahat yung mga katropa pips nating senior citizen sa buong Pilipinas, lalo sa Nueva Ecija. Yung aking bayan sa Haine, umangat pero maniwala, susunod kong titirahin na yan sapagkat marami na ako natatanggap na balita na yung nakaupong mayor, yung alkalde raw, at saka yung nanay niya na matagal na palang namamahala. Ako po kasi more than 8 years akong hindi nauwi dahil nag-COVID at saka na hospital ako, na aksidente. Alam mo, matanda na, talagang ganun. Titingnan natin, bubusisiyan ko ng todo yung nangyaring gastos nung aming palengke. 450 million yata ang inubos doon, o inutang, o 400 million. Nung nakita ko ng dragon kako, paring Pempe, Jose Rizal, Culyado. Ano mo yung Clarice Culyado? Pamangkin mo, galing na singer no na. Hindi natapos. 2 story raw yung palengke. Isang story yung natapos, hindi natapos. Paano na yung napakaraming daan-daang nagtitinda ron? Siningil daw pala. Ngayon nagbabayad ng 40 to 50 million taon-taon. Hindi natapos. Saan napunta pera? Iimbestigahan natin yan kung may kaso talaga sa Sandigan Bayan. May mga kaibigan akong justice sa Sandigan Bayan. Titingnan ko kung may kaso ron, yung dating mayor. At may nagbalita sa akin na marami raw umano na pinagbibiling property sa Lauri yung dating nakaupong mayor. Titingnan po natin yan. Ako, pwede na ako retire na ako. Titingnan natin. Pag nauwi-uli kami mag-asawa, tandaan nyo. Ang Datol Order, nakilala rin ako sa Pilipinas sa sports. Pag tumira, sabi nga, hindi naman ako si Ben Tulpo. Hindi naman ako nagmumure. At saka hindi ako naghahamon. Hindi ako nagyayabang. Kaya ang iboboto ko, hindi tatakbo si Lenny. Tandaan nyo yan, kung pag hindi tumakbo si Lenny as president, Raffy Tulfo, mamimili kayo kay Raffy Tulfo or si Kiko. Si Isko, hindi naman tatakbo. Si Raffy Tulfo lang ang pinakamalakas ang balita dyan, at saka si Risa Ontiveros. Pero Risa, at kung sakaling matuloy si Sara, sorry, mahihirapan si Risa. Raffy Tulfo, pahihirapan kayo niyan sapagkat nakikita na kung paano tumulong yan. At any rate, pag pinagdadasal ko pa rin po yung mga tinamaan ng lindol at saka yung pong mga sinasalanta ng Mayon Volcano. Naku po, Diyos ko, Lord Jesus Christ, pakitulungan niyo po ang aming mga kababayan sa Pilipinas po. Sana po mabawasan na yung mga natural calamities. Hindi po kasalanan ni PBBM lahat yan. Wala pong may kasalanan dyan kundi tayong mga hindi na marunong magdasal at yung mga nagnanakaw. Higit lalo yung mga kumita ng daan-daang milyon dyan sa flood control scam. Yan po ang tututukan natin sa susunod. Kasama na yung pagnanakaw daw sa kabanang bayan ng Nueva Ecija. Ito po inyong kabayan Mondatol. Sana po huwag niyong kalilimutang subaybayan at madadalas na po ang ating talakayan. Ika nga, magandang umaga po buong mundo. Datol Order, Mondatol.